Tiniyak ng Department of Science and Technology ang pagpapalawak ng kanilang mga programa at pagpapalakas ng kanilang serbisyo tulad na lamang ng weather forecasting sa bansa. Ito ay matapos aprobahan ng mababang kapulungan ng panukalang budget ng ahensya para sa susunod na taon na nagkakahalaga ng 20.8 bilyong piso. Nagbabalik ang aming kasamang si Julius de Samboron. Asahan na ang mas marami at malawak na programa mula sa Department of Science and Technology. Ito ay matapos maaprubahan ng Kongreso ang kanilang 20.8 bilyong budget. Sa pagsalang ng mga opisyal ng DOST sa House Budget Hearing, binigyan din sila ng pagkakataong makapagpaliwanag tungkol sa Coconut Research Development Program. Nais kasing matiyak ng mga kongresista na katuwang ng DOST ang Philippine Coconut Authority. Pinunto din nila ang dapat maging hakbang ng DOST para mapalakas at bigyang importansya ang weather forecasting sa bansa. Though there is an increase of, I think, 2 billion as compared to 2015. That's correct. Di po ba? Napakababa pa rin, and this may be a wake-up call for the leadership that maybe 2018 allocate a better budget for this very important agency. Sa kabila nito, giit ni Representative Suarez na maliit pa din daw ang pondong ito kung ihahambing sa gross domestic product. Kaya nga ba suportado at inaasahan ng ilang mambabatas ang mas marami pang investment opportunity sa science and technology sector sa mga susunod pang mga taon? Magkagayunman, ikinagalak pa din ni Science and Technology Secretary Fortunato de la Peña ang pagkakapasa ng kanilang 2017 budget. Sa eksklusibong panayam ng PTV News, tila mabibigyang pagkakataon na din daw nito na ma-upgrade ang mga pasilidad at upang mas mapalakas ang kanilang operasyon. Tapos may mga tanong din na may kinalaman naman sa mga science high school, no? Kasi alam naman natin na ang batas nagtatadhana lang ng isang regional science high school, one per region, pero marami kasing mga lawmakers na gusto nilang mai-introduce yung science high school sa kanilang mga constituencies. Asahan na din daw ang expanded science and technology program sa ilalim ng Duterte administration, gaya ng health research, biomedical engineering, farm mechanization, disease control at national to regional environment, disaster mitigation at weather forecasting. At programs that has something to do with defense and security, with new programs like artificial intelligence, which could be translate into economic wealth creation. And we also have this new thing that was emphasized in the agenda of the President. Pinagsama niya yung science and technology and the creative arts. Mula sa Kamara, para sa PTV News, Julius de Samboron.